Miss Hazel Cruz, can you tell the Honorable Court about the relationship of your daughter Jessica and Colleen? Laging umiiyak si Jessica sa akin. Kasi binubuli raw siya ni Colleen. Kaya hindi ko matanggap yung pinagsasabi ng depensa noong nakaraang hearing. Pinapalabas sila. Napakabuting tao ni Colleen. Hindi po totoo yun, Your Honor. You mentioned bullying. How was Jessica bullied by the accused? Sinasaktan po ni Colleen si Jessica. Kitang-kita ko po yung mga pasaha at sugat po ni Jessica sa braso. Tapos sabi niya, natatakot daw siya para sa buhay niya. No further questions, Your Honor. Mrs. Cruz, you mentioned na nasugatan si Jessica dahil sa pambubuli ni Colleen. Yet, wala naman kayong ebidensya o naipakitang sugat or mga pasang sinabi niyo kanina that would make true that claim. Hindi ho ba? Opo. You also said, Mrs. Cruz, that Jessica always cried to you. Hindi po ba posible na umiiyak siya sa inyo? Hindi dahil kay Colleen, kung hindi dahil ayon kay Mr. Manuel Cruz, iniwan kanila ni Jessica dahil sa paulit-ulit mong pang-abuso sa kanila. Objection! Excuse me, anong klaseng tanong yan? I'm not the one on trial here. Your Honor, I'm just trying to establish the nature of her relationship with her daughter so that the court can determine kung credible ba ang statements niya. Irrelevant, Your Honor. Objection sustained. Counsel is reminded to please confine its questions on matters material to this case. We submit, Your Honor. Mrs. Cruz, ang sabi mo, nangangamba si Jessica para sa buhay niya. Sinabi niya bang dahil pinagbabantaan siya ni Colleen? Opo. If so, when and where did this alleged threat transpire? Noong araw na magkagulo sa FMP dahil sa scamming ng kapatid ni Colleen na si Andrea. Bago po nun, pinuntahan ako ni Jessica. Doon po sa condo na nirerentahan ko. Tapos, nakita ko, puro pasa. Sugat. May mga braso niya. Kaya ka na po nalaman na sinasaktan talaga siya ng Colleen na yan. At natatakot rin po siya para sa buhay niya. Meron ho ba kayong ebidensya to back up that claim? Perhaps a recording or witness that can confirm it. Please answer truthfully, Mrs. Cruz. May I remind you that you are under oath. Wala po. Kami lang ng anak ko nag-uusap. No further questions, Your Honor. Hazel, friend, kausapin mo naman ako. Friend, Pagkatapos mo ako ilaglag sa korte, hindi naman kita nilaglag. Baka kasi ituro mo ko eh. Hindi ko naman narinig yung pag-uusap niya ng inaanak ko. Baka tawagin ako doon sa witness stand. Hindi magmamatch yung sasabihin ko. so ano, Alice?
Hahayaan ko na lang na isipin ng korte na yon na halos maging santo na yung Colleen na yon sa kabaitan? Eh, matibay-tibay naman yung statement ni Timo eh. Pero maapektuhan nun ang desisyon ng judge. Paano kung babaan niya yung sentensya? Hindi ako papayag. I have to do something. Pero, ano? Ang gagawin natin? Wala naman ako mahanap na kagalit ng Colleen na yan para patunayang masama ang ugali niya. Bunso? Tay, salamat po Pinagtanggol niyo po ako kanina. Lahat po kayo. Anak, nagsabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako naniniwala doon sa sinasabi ng Timo na yun. Pagod na po ako, Tay. Araw-araw na lang po akong kinakabahan. Natatakot po ako na baka makulong ako. Anak, hindi natin hahayaang mangyari yan, ha? Pero Tay, paano po? Wala naman pong kumukontra sa statement ni Timo eh. Hindi ko po alam bakit niya po pinipilit na tinulak ko si Jessica kahit hindi naman. Para po mabawasan po yung sentensya niya? Hindi ko rin alam, anak eh. Pero ang duda namin ng nanay mo, binayaran ni Hazel si Timo. Ang sama naman ni Hazel, Tay. Gusto niya lang talaga akong makulong eh. Anak, hindi ko hayaang mangyari yun, ha? Wala akong di gagawin para sa'yo. Pangako yan. Kahit ano pa gagawin ko para sa'yo, kahit na buhay ko pa kapalit. Malakas bang laban natin, attorney? Well, I really can't tell. Oo, napatunayan natin sa korte na mabuting tao si Colleen. But Timo's testimony remains solid. The judge might still lean on it, lalo na't walang kumukontra.